Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Iran ay lumambot na daw sa US at mukhang magkipag-agree na sa one-page agreement. Ito yung merong 14 points pero isang pahina lamang ito. Kaya nag-umpisa na daw na nagbagsakan ngayon ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado at tumaas ang mga stock exchange. Ibig sabihin yan ng mga magandang sinyalis sa unti-unting pagbalik ng magandang ekonomiya ng buong mundo. Dahil dito sa peace agreement na ginawa ni Donald Trump, mga kababayan. Kaya superhero talaga yang si Trump eh. Savior of the world, si Trump. Yung Pope Leo the 14th, anong ginawa ng isang makapangyarihang religious leader na mayroong tagasunod na napakarami? Anong ginawa ng Santo Papa na yon para makatulong sa ganitong sitwasyon? Wala, kundi pambabatikos sa Israel at Amerika. Kinokontra niya ang lumalaban ng kabutihan at doon siya kumakampi sa kadiliman, yung Iran. Doon siya kumakampi sa mga terorista, yung Pope Leo na yan. Yan lang yung masabi ko dyan, mga kababayan. Kaya sa Amerika, badshot na badshot yung Santo Papa na yan. Yang naniniwala sa Santo Papa na yan ay yung mga third world country lang naman eh. Katulad ng Cuba, di ba? Maraming Katoliko sa Cuba. Naniniwala sila sa Santo Papa na yan. Ano pang mga third world country? Of course, dito sa Pilipinas. Kasama tayo sa third world. Naniniwala tayo sa Santo Papa. Ako noon, naniniwala ako yung kapanahonan ni Pope John Paul. Pero ngayon lang ako nakarinig ng Santo Papa na doon pumalakpak sa Iran yan eh. Doon siya kumakampi. Kaya saan siya ngayon? Saan sa eksena ng pagipaglaban ng demokrasya kontra sa terorista? Nasaan yung Santo Papa? Wala. Siningit ko lang yan mga kababayan para malaman nyo. Dahil binabatikos kasi ng Santo Papa ang Israel. Ang Israel ay tauhan. Yan yung tauhan ng Diyos, di ba? Yan yung dinala ng Diyos sa Promised Land na bloodline ni Abraham na mga tao. Kaya dapat doon papanig ang Santo Papa sa Israelites. Hindi doon siya kay Ali Khamenei. Dahil kaibigan niya yata noon pa. Okay, so ito ngayon, peace deal progress ni Donald Trump. One-page agreement na lamang ito. Mas madali intindihin itong mga kumag na mga bubo na IRGC. Kaya pahina na lang ito, isang pahina na lang talaga para mas mabilis. So ito na yung magandang sinyalis dahil nag-reply na daw yung IRGC na okay na kami dyan, set na lang natin ang final venue kung saan gagawa ng final na pagbalangkas ng kondisyonis na yan. Okay, so ito ang Fox News Channel, isa sa mga legit news channel ng Amerika. Atin pakinggan. To end the war with Iran's regime appears to be coming together. News of a potential one-page agreement. President Trump is now touting great progress in the push for peace. And the punch of positivity is already having a fast effect. Oil prices have fallen below $100 a barrel. Markets are soaring right now. My team may pop that up as I'm talking about it. But it's impressive how quickly that response was. And those oil prices will eventually so iba talaga ang Trump effect. Kapag si Trump Let's see how long ang kumikilos, biglang bagsakan yung presyo ng langis eh. Tsaka tumaas yung stock market. Kaya maganda ang ekonomiya kaagad, unti-unting bumalik. Trump effect, mga kababayan. Kung hindi naging presidente si Trump, ano na kaya mangyari sa sanlibutan? Ay terrorize lahat ng Iran. Kasi kahit NATO, kahit Europe, takot sa Iran. Ang Gulf State, Saudi Arabia, Qatar, UAE, takot sa Iran. Kung ang Amerika ay magpapatakot sa Iran, di ba? At hindi nila makontrol ang ambisyon ng Iran na nuclear, ay talagang maging hostage ang buong sanlibutan. Kapag sabihin ng Iran, bilhin nyo ang langis galing sa amin, ganito kamahal, bibilhin natin dahil matakot tayo sa kanilang nuclear.
Grabe mga kababayan. Kaya ito ang hindi papayagan ni Trump. Kaya nga binaril si Trump sa tainga noon, 'di ba, ng sniper. Iranian ang nagbabayad noon sa sniper. Kasi ayaw ng Iranian na mabalik sa pagka-presidente si Trump dahil alam nila kung gaano kabangis at kalupit si Trump sa Iran, mga kababayan. Kaya ito ay reckoning the day of reckoning of Donald Trump. Mantakin niyo kung kayo ang babarilin sa tinga. Papayag ba kayo na hindi kayo magre-resback, mga kababayan? Hindi naman tinga ang punteriya nun, kundi sentido. Nagkataon lang na lumingon si Trump, kaya tinamaan sa tinga. Pero ano na talaga yun? Considered as bullseye na yun eh. Sinwerte lang talaga si Trump dahil sa proteksyon ng Panginoon. Dahil ginamit si Trump ng Panginoon na gawing kalasag, gawing warrior angel para magipagdigma dito sa kampo ng demonyo na mga ayatullah kamini na yan. Okay, so balik tayo sa Fox News. Iran is expected to respond within hours, so that deadline on them tight. I'm Harris Faulkner. You are in the Iran is expected to respond within hours, so that deadline on them is tight. I'm Harris Faulkner. You are in the Faulkner Focus. President Trump posted this on his Truth Social earlier this morning. Assuming Iran agrees to give what has been agreed to, which is, perhaps, a big assumption, the already legendary Epic Fury will be at an end, and the highly effective blockade will allow the ayun. Hormuz Strait to be open to all, including Iran. If they don't agree, the bombing starts. And this, the blockade will remain in full force and effect. Project Freedom, the movement of ships through the Strait of Hormuz, will be paused for a short period of time. Secretary of State Rubio with this on the military phase of the war. He said this late yesterday. Their missile launching capability has been substantially degraded, and their industrial base, their defense industrial base, has been severely damaged. So their ability to build a shield behind which they could hide their nuclear program was wiped out. That's a very substantial achievement, and that was the purpose of this operation from day one. Their nuclear material in order for this war to end. Well, that's one of the topics that needs to be discussed. I don't know about. I think you're linking it. The operation Ayun, is so over. yun na nga. Kaya nagtaka tayo bakit wala ng pambubumba. Dahil tapos na. Dahil ang plano lang ng Operation Epic Fury ay anuhin lang, itong gawing baldado ang Iran, baldado. Incapacitated lang sila. So, binomba yung military facilities, binomba yung Air Force ng Iran, binomba yung Iranian Navy, binomba yung artillery, mga kampo. So ano pa bang natira? Kundi yung mga naitago lang na missiles. Kaya wala na talaga. So tapos na ang Epic Fury. Dahil yung kanilang objective ay tapos na. So ngayon meron na namang Project Freedom. So ito na yung pag-i-escort ng mga oil tanker labas-pasok sa Hormuz against the pirates. Itong mga pirates ay itong yung mga IRGC na mayroong mga speedboats na mabibilis. Which is, 6 doon ay pinalubog kaagad ng Amerika nang magtangkang harangin ang escort ng Amerika noong unang araw ng Project Freedom. Kaya natigil mo na ngayon ang Project Freedom para bigyan daan itong one-page agreement, one-page memorandum ng Amerika para sa IRGC. Napakadaling intindihin dahil isang pahina lang ito na kondisyones. At kapag tatalikod pa dito ang Iran sa kondisyon na ito ni Trump ng Amerika, ay muling mambubumba ang Amerika at ibang pangalan na naman ang bibigay dyan. Baga Epic Fury Part 2, diba ang ibibigay na pangalan. Okay, tapusin na natin itong balita courtesy ng The Fox News. We achieved the objectives of that operation. I'm not going to, we're not cheering for an additional situation to occur. We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal. Retired four-star Air Force General Charles Walls will be with me in moments. First, let's go to Peter Doocy at the White House, where the news is moving very fast. Peter. Very fast, Harris, and you were just talking about this. We've got the details of this 14-point plan, according to Axios. Under the banner, U.S. and Iran closing in on one-page memo to end the war. We've got these. A 5-year ban on nuclear enrichment,
which would be less than the 20-year ban President Trump previously said he didn't like. There would be limits of 4% enrichment after that. There would be a ban on underground nuclear facilities. Okay, a so vow to ito never na seek a yung nuclear laman weapon, ng commitment one-page to agreement enhanced na yun. nuclear inspections, Sandali and lang an end to babasahin restrictions ko on muna, travel mga kababayan. through the Strait of Hormuz. So ito yun, exclusive US and Iran closing in on one-page memo to end war, officials say. So ito yung laman ng one-page memo. So merong 5-year ban on nuclear enrichment limit to 4% after that. So 5-year lang naman ang binigay. So pwedeng gagawa na naman ng nuclear enrichment ang Iran after 5 years. So yun lang naman ang hihingi ni Trump. Hindi naman total na bawal talaga eh. So meron lang 5 years ban. Kaya madali na lang yan para sa Iran. Nantayin lang nila ang 5 years. Madali lang naman yan. After Donald Trump term yan, mangyayari. So ang magipag-ira na naman sa Iran after 5 years, dahil babalik na naman yan sa kanilang ambisyon na nuclear, ay ang bagong presidente ng Amerika. Pangalawa, nalaman itong one-page memo, ban on underground nuclear facilities. So bawal na yung mga underground cities na yun, mga kababayan. Pangatlo, nalaman ay vow to never seek a nuclear weapon. Naku, bawal pala ang weapon na nuclear. Walang nakalagay na 5 years o 2 years. Bawal talaga. Yung nuclear enrichment lang, pwede yun. Pero hindi pa naman yung nuclear weapon yung enrichment. Parang pinapalakas lang yung yung uranium niyan. Pero kapag gagawin mo na nuclear weapon, bawal yan, bawal. That's a no-no, mga kababayan. Pang-apat, commitment to enhance a nuclear inspection. Ayan, kailangan talaga ipapakita nila. Welcome yung mga inspector, yung tinatawag na mga, ano bang tawag doon, yung mga parang nuclear dog watchdog pala of America. Dapat papasukin yon kung saan man yung mga laboratory nila. At panglima, end to restrictions travel through strait. Tapusin na yung mga pagbawal-bawal yan sa Strait of Hormuz ng Iran kasi yan naman na international waterway. At hindi dapat yan ipagbawal ang pagdaan diyan dahil hindi naman talaga yan sakop ng Iran ang waterways na yan. It belongs sa free passage of international vessels. Nasa batas yan ng International Law of the Sea na ang passage of Hormuz, yung Hormuz Strait ay international waterway, which is walang pwedeng mag-angkin diyan dahil daanan yan. Okay, so yan yung exclusive US-Iran one-page memo. One-page memo, mga kababayan. Isang pahina lang, madaling intindihin dahil nga limang gustong mangyari ni Trump. At lahat naman ng yon ay para sa sa dalawang bansa, Amerika at Iran. Parang hindi talaga yun para sa Amerika kundi para sa sanlibutan, sa buong mundo, di ba, ng mga kondisyonis to. Okay, so anong masasabi nyo dito mga kababayan na parang pipirma na daw ang IRGC dito sa one-page agreement na peace plan ni Donald Trump? At kapag nangyari ito, tapos na ang gulo, di ba? Balik na naman sana ang presyo ng gasolina sa Pilipinas. Ang problema niyan sa Pilipinas, sasabihin ko sa inyo, mayroong oil cartel ang Pilipinas at hindi yan nakokontrol ng gobyerno. Kaya nga, meron tayong deregulation law, which is mismo ang Kongreso at Senado ang nag-approve at nagpasa ng deregulation law. Ibig sabihin ng deregulation, hindi ma-regulate ang presyo ng langis sa Pilipinas. Bakit ganun? Sino bang may-ari ng Caltex, ng Petron, ng Shell? Palagay ko mga senador at congressman eh. Hindi. Meron silang diyan, porsyento. Buwan-buwan ay merong papasok sa mga account ng mga na yan, senador, congressman, na mga ganun. Pati na sa presidente, meron yan pumapasok dyan, kaya walang magawa ang presidente dahil meron na silang share kung ano mang kita ng kartel sa Pilipinas sa langis.
Lord, forgive me kung mali yung aking akala, yung aking sinabi. Forgive me, Lord, kung nagkamali ako sa sinabi ko. Pero palagay ko hindi. Anong palagay niyo mga kababayan? Tama ba ako? Bakit kumakampi ang Senado at Kongreso sa deregulation law? Bakit sila ang gumawa niyan? Ayaw nilang kontrolin ang presyo ng langis dahil ba kung ano ang kita ng kartel ay meron silang porsyento doon. Yun lang ang gusto kong iklaro sa inyo mga kababayan kung bakit ang mahal-mahal talaga ng presyo ng gasolina sa Pilipinas. Nag-iisa sa buong mundo na mayroong 100 peso per liter ang gasolina natin. Habang sa labas ng bansa ay kunti lang naman talaga ang pagtaas. Grabe. Oil deregulation law, bakit hindi tanggalin ng Senado yan? Bakit hindi revise ng Kongreso at Senado? Dahil nga meron silang ano diyan, papasok sa kanilang mga account yan. Yung mga porsyento na yan na oy, ilang senador ba to? Lahat yan merong ano yan, parang yung bank account card. Papasok sa kanilang mga cards, credit cards o kung anumang cards. At pag swipe nila, ay nandun na yung monthly nila na payula galing sa mga oil cartel na yan. Ako'y patawarin sana ng Diyos kung nagkamali ako sa sinabi ko, pero parang hindi eh. Anong masasabi niyo mga kababayan? Pag-comment na lang sa ating comment section at sa aking avid followers. Ako'y magpapasalamat sa inyo at sa mga bago pa lamang nakabisita at nag-click sa ating subscribers button. Ako'y magpapasalamat dahil yan ay malaking tulong. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.